Good afternoon. Low, low, low. Afternoon po. Good afternoon po. Anong last topic natin? Nakapag-Excel ba tayo sa bisection? Opo. Yes. Okay, sige. Next topic tayo. Nakailang example pala, sorry. Dalawa po ata yun, sir. Nakadalawa na. Okay, sige. Okay na yan. Okay. Sige, ito. Post position method. This is another bracket method, no? Bracket. So, dapat may XL at XU. And this method utilizes straight line joining f of XL as well as f of XU. Pag daw pinag-join natin by a straight lines f of XU at f of XL, nagkakaroon tayo ng intersection ng line at x-axis. Ano? Kung ano man yung intersection natin ng line at ng x-axis, yun na yung ating pinaka-estimate of the root. Yun na yung nagbibigay ng false position. Ano? Yung line, instead na curve ang gamitin, straight line ang ginagawa natin, kaya nagkakaroon ng false position. Kumbaga, instead na curve, ang ginagawa natin, papalitan natin siya ng line. Ayan. Ganyan na itsura. So, yan ang mangyayari. Ang tawag natin dyan, regular palsy. No other term for false position method, regular falsy. And this is also a linear interpolation method kasi nga, a line kasi ang ginamit natin. Okay. So, iba na magiging formula natin ng x sub r. Hindi na XL plus XU lang over 2. Ang XR natin may formula na ngayon. XU minus F of XU times XU minus XL over F of XU minus F of XL. Di ba? Medyo mas humaba. Madali lang naman tandaan yan eh. Sa uluhin niyo na ngayon pa lang. Pero, ang tanong, paano po ba yan dinerive, sir? Paano, paano yan kinuha? Paano ang explanation dyan? Bakit ganyan yung XR? Ganito po yan. Okay. Example. Example natin ay ito. Ayan. So, ito ang ating graphical representation sa Newton-Raphson method. Newton-Raphson na. Regular palsy method. Sa regular palsy, anong gagawin natin? Wait lang ha. Daming papel. Sige. Wait lang ha. Okay. Sige, ganito yan. Sa regular palsy, no? Sabi natin, yung y equals to 0, yun na yung root. So, ito na yung ating pinaka-root x. Tama. Kunwari, meron tayo dito na assume interval, which is si XL at si XU. Anong gagawin natin sa XL at XU? Si XL at si XU, extend natin sa f of x natin. Ito din, extend natin dito. After nyan, sabi sa regular palsy, we connect f of XU and f of XL by a straight line. So, connect ko lang.
Ayan, yung straight line natin. And the straight line, ay, nawala. Sa intersection ng straight line at ng ating x-axis, nandoon ngayon yung ating assume XR, which is this point. Na, iba ang method ng pagkuha ng XR ngayon. 'Di ba? Yung dati, XL plus XU over 2, yun na yung bisection eh. Ngayon, iba. Pinag-connect si f of XU at f of XL, tapos kung ano intersection ng ating x-axis at ng line, ayun na yung XR. Ang tanong, paano kukuhanin si XR? Ano? So, ang mangyayari, gagawa tayo dito ngayon ng similar triangle. Sa similar triangle po, gagamitin natin tong triangles na ito. Ayan. Meron tayo ditong smaller triangle, itong part na ito. Ayan. Smaller triangle natin at itong larger triangle natin na kasama po itong nasa baba. Ayan. Okay? So, ang gagawin natin is what are we going to do is to compare their slopes. Ano? Ang slope kasi nila, engineers, parehas lang. Ito hanggang dito. Parehas lang sila ng slope, di ba? Therefore, M1 equals to M2. Okay? Ano ngayon ang slope nitong M1 natin or nitong triangle na maliit? Di ba, pagkuha ng slope natin ay delta Y over delta U. Delta X, sorry. Delta Y over delta X equals to delta Y over delta X 2. Ano ang ating delta Y or yung rise? Ano yung delta Y natin dito? Delta Y natin, di ba? From this point to this point, no? So that is f of xu to minus yung baba, which is 0, over delta x. Delta x natin is from this point up to this point. So ang distance nila ay xu minus xr. Sundan po. Kailangan ninyo itong derivation, ha. Malay nyo, baka kasama sa exam. Baka lang naman. Ano? O, next natin. Yung larger triangle na. Larger triangle natin, itong triangle na ito. Yan, kasama na yan. Okay? So, we have where equal sign. Ano ang ating delta y? So, from this point up to this point, ano? So, we have here f of xu. Tama ba? F of xu minus f of xl. Tama po. Ayun yung difference. Ano? Ngayon, ano ang ating delta x? Delta x natin ay from this point up to this point, which is xu minus xl. Okay? So, yan po ngayon ang ating derivation dyan. Paano naman natin kukuhanin ang XR? Paano kukuhanin si XR? O, ganito lang yan. Gawin natin, manipulate algebraically. Ano? So, ito ilipat mo dito. Ito ilipat mo sa kabila. Ito ilipat mo sa taas. So, mangyayari, magiging f of xu minus 0, o di mawawala na lang, times this quantity of xu minus xl. Tapos ito daw, pupunta sa ilalim. So, magiging ganito. F of xu minus f of xl. Equate natin dito sa inangat natin, itong part na ito. So, magiging xu minus xr. Tanong, paano kukuhanin si xr? Pagpalitin natin tong dalawa ng pwesto. So, xr is equivalent to xu minus f of xu times xu minus xl over f of xu minus f of xl. Yan ngayon ang ating
derivation for the XR. Okay? So, sige, pwede nyo screenshot para tayo ay may derivation ng regular palsy. Okay na. Ang pagsosolve natin ng regular palsy ay almost the same lang din. Kagaya na sa bisection, ang iba lang ay pagkuha ng XR. Ano? So, anong ginagawa natin sa pagsosolve ng bisection method? Una, kinukuha natin si XR, di ba? Tapos kinukuha natin si f of x L, f of x u, f of xr. Tapos, sign ng f of xl times f of xr. Tapos, epsilon a. Ngayon, mag-iiba lang ng kaunti. Ang mauunang isosolve ay si f of xl at f of xu. Sunod si xr, sunod si f of xr, sin, and then epsilon a. Okay? So, example tayo nung ating last time na problem. Ang last natin na problem ay ito, di ba? Yan. Get the root of f of x equals to x squared minus x minus 1 at interval 1, 2 with epsilon s of 0.5%. Game. For our first iteration, we use 1, 2 as our interval. Tama ba? So, una isolve natin si f of xl, which is f of 1. Ano nga nakuha nating sagot dito sa f of 1 dati? Negative 1 po. Negative 1. Next, f of xu, which is f of 2. Anong nakuha natin dati dito? 1 1 po. po. 1. Ngayon, may f of xl ka na, may f of xu ka na. Kunin naman natin si xr. Formula natin ng xr is xu minus f of xu times xu minus xl over f of xu minus f of xl. Substitute the values. Xu natin is 2 minus f of xu which is 1 minus, times xu which is 2 minus xl which is 1 over f of xu which is 1 minus f of xl which is negative 1. What will be our xr, engineers? 3 over 2 po. 3 over 2. Same lang din nung dati, di ba? 1.5. Tanong, what is f of xr natin? That is f of 1.5, tama? O, anong value na f of 1.5? Negative 1/4 po. Negative 1/4. Okay? Sine. Sine of f of xl times f of xr. Anong sign dito? Negative po. Negative ba? Positive po. Negative si f of xl, negative si f of xr. Negative times negative is positive. Epsilon A, formula, xr new minus xr old over xr new times 100 para maging percent. So, meron tayo dito na epsilon A equals to 1.5 minus 0 over 1.5 times 100 para maging percent. So, epsilon A is 100%. Since epsilon A equals to 100% is greater than 0.5%,
Continue calculation with what interval? Anong interval ang gagamitin natin sa sunod? 1.5 to 2 po. 1.5 to 2. Okay. Yan ang ating first iteration. Second iteration natin, we use 1.5 to 2. Okay? We use 1.5 to 2. Anong sunod natin gagawin? We solve for f of xl, which is f of 1.5. Result natin is negative 1/4. F of xu natin is f of 2. Result is 1. Therefore, if we try to solve x sub r, ano ang ating xu? That is 2. Minus f of xu. F of xu natin is 1. Times f of xu times xu minus xl. O, xu natin ay 2 minus xl, which is 1.5, all over f of xu, which is 1, minus f of xl, which is negative 1/4. XR is 1.6. Tama. What is f of XR? F of 1.6, di ba? Sagot. Negative 1 over 25 po. Negative 1 over 25. 1 over 25 ba to? Parang hindi ata. Anong decimal? Ano nga daw? Ano ang decimal? 0.04 po. Tama. 0.04 pala. Ayan. Hindi kasi ako, sanay kasi ako sa decimal eh. Okay. Epsilon A. Absolute value ng 1.6 minus 1.5 over 1.6 times 100 para maging percent. What is epsilon A? Six 6.25%. Kayo na lang po muna o kung pagbalik ko pa daw sa hindi ba ka nga pwede mayroong mag-atin na lang sa bahay. Okay. So, since di ba? Alam niyo na yan eh, di ba? Ano gagamitin nating interval? With what interval? Anong interval ang gagamitin natin sa next iteration? May nakalimutan pala ako, sign. Sorry, nakalimutan ko yung sign. Ang sign natin ay isang negative at isang negative. So, ito ay positive. Anong magiging interval natin? Yung upper, which is 1.6 to 2. Okay po.
Ari ko ang isa. Roy, advisor. Okay. So, hindi ko na siguro i-continue sa third iteration. Ang gawin natin ay isolve naman natin ang Ari po ang napadagdag kanina. Lipa, bulbo. pag-Excel. Ano? Sa Excel naman tayo. Hindi pa, wala. Sir Roy! Sir Roy! Okay. Sige, start tayo. First column, iteration. Second column, XL. Third column, f of XL. Fourth column, XU. Fifth column, f of XU. Sixth, XR. Tapos, f of XR. Sunod ay sign. Sunod ay epsilon A. Okay. First iteration. XL is 1, XU is 2. Una, kuhanin daw muna natin si f of XL at si f of XU. Diba? So ito, f of XL. Type si formula. Si itong cell na to, raised to 2 minus itong cell na to, minus 1. Wala pa. Negative 1. Ano? O, ito. Since f of x, so pwede nyo nang i-copy sa other f of x. So, copy ito, lagay nyo dito, saka dito. Diba? Nasusundan, engineers? Sundan? Next. Paano isolve si XR? XR natin is si XU, diba? Minus f of XU times XU minus XL all over f of XU minus f of XL. Tama ba? Anong gagawin natin? Eh di, i-encode natin as formula. So, XU minus open, open, open. Madaming open yan ha. No? XU minus open, open, open. F of XU yun, di ba? F of XU times XU minus XL close in parenthesis. Isa pang close. Divided by f of XU. Ano f of XU? F6. Minus f of XL. Oh, close. O, yan ang naging formula ko sa cell ng XR. Okay, analyze nyo na lang. Okay. So, matic 1.5. Anong sign? Negative to ay negative, so ito ay positive. Epsilon A natin ay 100%. Okay? Second iteration,
Ito, di ba? Pag formula-based, abang-abang lang. Formula-based, abang-abang lang. Okay? So, ang ating XL at XU, ang gagamitin natin ay upper subinterval kasi positive sign. So, 1.5, ito ay 2. Matic, 1.6. Nasundan? Nagagawa po ba? After nyan, negative, negative. So, ito ay positive. Sa second iteration, saka kayo gagamit ng formula sa epsilon A. Diba? So, we have equal sign abs, open, open, XR new minus XR old divided by XR new. So, kung ano man ang mga sagot, yun ay ating epsilon A. Diba? From last time, ang ating epsilon A ay 14.2857 ata sa second iteration. Ngayon, ang ating second iteration ay 6.25% which is much faster ang pagko-converge ng intervals. Ano? Okay. Since ito ay formula based, so pwedeng hilahin na. Okay. Third iteration, since ito ay plus sign, so we use what? The upper subinterval. So we have here 1.6, ito ay 2. Okay? So ito ay 0.95 na agad. So negative at negative, so ito ay positive. Next iteration. Fourth iteration tayo. So ito ang magiging XL. Tapos ito yung XU, 2. So ayan. Ngayon 0.1399 na siya. Negative at negative, so ito ay positive. Since less than na po siya sa epsilon S, that will be our last iteration. Last iteration natin. Highlight that last iteration. Highlight the XR which is our final answer. Therefore, ang ating final answer ay X equals to 1.617647059. That will be our final answer. Yan din po ba nakuha ng iba? Nakuha nyo din po ba? Nakuha po, nasundan? Sige nga daw po. Kung nasundan, solve naman o next problem natin na ito. Yung nasa baba. Ito din yung nasagutan natin dati last time eh. So, solve naman using regular palsy method. Balik tayo ng 421. Ilang iteration? Tsaka anong value ng XR? Sino may sagot na?
Wala pa. Sige, input natin. Okay, iteration number 1. XL natin ay -1. XU natin ay 0. So we solve for our f of XL. So we have here -12 minus 21 asterisk times the cell na XL plus 18 times yung XL natin and then minus 2.75 times yan, naka-cube. So enter natin. Then after nyan, copy. Paste lang sa f of XU at f of XR. Since formula based, so abang-abang na lang sila mamaya. Ano? For XR, that will be XU minus open f of XU close times XU minus XL. Close natin, isa pa, and then divided by f of XU minus f of XL. Pwede niyong gamitin as guide sa paggawa ng formula. Okay? Sundan? Nandiyan pa ba kayo? Enter. Okay, for the sign, positive si f of XL, negative si f of XR. So this is negative. Sign natin, ang epsilon A natin ay 100. Iteration number 2. Iteration number 2, XL natin, since ito ay negative, so yung lower subinterval, ano? So negative 1. Tapos ito, copy natin. Ayan. Ito, abang-abang na lang. Pati yung iba. Ito, abang na lang din. Okay? So ito, XU natin ay 0 pa din. Sorry, 0. Ito na. Ayan. Okay, so positive to, ito ay negative, so still negative siya. Sunod natin, this one. We have here, abs, open parenthesis, XR new minus XR old divided by XR new, then close. So result, 24.25. Tapos abang-abang na lang ulit. Sunod natin, iteration number 3. Since ito ay negative, so lower subinterval. Negative 1. Tapos ito, paste natin. Ayan. Okay?
So, meron na ulit XR. So, ito ay positive, ito ay negative. So, we have negative. 6.36 na tayo. Malapit na sa 1%. So, iteration number 4. So, negative 1. Tapos ito, itong negative 0.4. So, yan, 1% na tayo. 1.68, malapit na. So, ito ay positive, ito ay negative, so ito ay negative. And then, fifth iteration natin, you have negative 1 dito. Tapos copy natin to. Paste. And then, ayan, 0.4464 na siya. So, ito ay positive, ito ay negative, so ito ay negative. But, we have now our last iteration. Highlight that last iteration. Highlight the final answer, which is the XR. Therefore, your final answer is X equals to negative 0.41402154. Yan rin ba nakuha ninyo? Ito din ba nakuha ng iba? Okay na. Next topic tayo. Ang next topic natin will be now about open methods. Again, pag sinabi nating open methods, we need to initialize a value of x. Now, in initializing a value of x, doon tayo magko-converge. Ano, papunta sa ating final answer. Ano? Dito, ang epsilon A natin, ang epsilon A po natin dito will equate to 0. So, possible na po ng ating epsilon A dito ay maging 0. Wala na tayong stopping criterion dito. Ano? So, mas magandang gamitin ang open methods kung gusto niyo na makuha ang exact value. But, ang kanyang downside ay minsan, kung ang function of x natin ay may points of inflection, so hindi pwedeng gamitin ang mga open methods. Our first open method na pag-uusapan ay si Newton-Raphson. And sa Newton-Raphson, ang pagkuha natin ng approximation will focus now on x sub n plus 1. Hindi na x sub r. Kumbaga, x sub r natin is yun na yung x sub n plus 1. Ano? So, we need the function na differentiable daw. Kailangan yung ating function is differentiable for us to approximate the function as a straight line tangent to a point. At yung point na gagamitin natin as point of tangency will be the x sub n, f of x sub n. Yun yung magiging point of tangency natin for this straight line tangent to a function. Ano? Para magamit natin si Newton-Raphson method. So, to visualize this Newton-Raphson method, narito yung derivation natin sa ating approximated value. Okay.
Sumagot ga ako doon sa tanong ko. Yun nga daw. Bakit? Newton-Raphson method. Una, sa Newton-Raphson method, i-visualize natin graphically. Say for example, this is our function. Kunwari yan yung function natin. At kunwari, ang ating initial value ay ito. Ito daw yung ating x sub n. So ito x sub n, ito naman yung ating true value of x, di ba? So x sub n, ito yung true value of x. Nasaan dito yung si x sub n plus 1? Ang gagawin natin, i-extend natin itong si x sub n natin papunta sa f of x. Ayan. This is now our f of x sub n. And ang sabi sa Newton-Raphson, we transform this function here as a straight line or a tangent line tangent to this point here. Kumbaga, gawa tayo ng tangent line na tumatagos sa ating point of tangency which is x sub n, f of x sub n. Nasaan dito ngayon si x sub n plus 1? X sub n plus 1 is the intersection of the x-axis, and the line tangent dun sa ating point of tangency which is this one. Kung ano man ang intersection ng x-axis at ng line na ito, yun na yung x sub n plus 1. Ang tanong, paano kukuhanin ngayon si x sub n plus 1? Sa pagkuha ng x sub n plus 1, we use the point slope form. Which is y minus y sub 1 equals to m times x minus x sub 1. Okay? Ang tanong, sino yung y, sino yung y1, sino yung m, sino yung x minus x sub 1? To solve for the y, ang gagamitin natin dito ay yung y nung ating bagong x, di ba? Ano ba yung y nung bagong x? Di ba ito? Ano ang y ng x sub n plus 1? As you can see, y here is 0. Walang elevation. That is 0. Minus y sub 1 natin, which is the y of the x sub n. So we have f of x sub n. Next natin is the slope. To solve for the slope, di ba? To solve for the slope, any point na nagko-cross dito sa ating line na ito can resolve the slope, no? By substituting it to your f prime of x sub n. Di ba? Sabi kasi natin, by the first derivative test. Is the first derivative test natin, when f of x, f prime of x equals to 0, therefore, that is a point ng changing of signs. Yan yung dati natin first derivative test. Pagka naman daw, sinolve natin tong f prime ng isang function, substitute nyo lang yung isang point doon, makukuha nyo na slope. Kaya ito, f prime of x sub n. Kasi kung i-substitute natin si f prime of x sub n plus 1, hindi pwede. Bakit? Kasi unknown pa yung value na x sub n plus 1. Kaya hindi pwede i-substitute si x sub n plus 1. Mas maganda si x sub n na lang. Okay? O ano naman dito? X. Sino yung bago nating x? Ang bago nating x ay si x sub n plus 1. While the old value of x is x sub n. So minus x sub n.
Okay? Ang tanong, paano isosolve si x sub n plus 1? So, gawin natin, since ito ay 0, minus f of x sub n, so minus f of x sub n na lang yan, tama? And then ito, pwede nating i-divide sa kabila, cross multiplication. So, f prime of x sub n equals to x sub n plus 1 minus x sub n. To solve for x sub n plus 1, ilipat lang natin sa kabila. Okay? Therefore, x sub n plus 1 is equivalent to x sub n minus f of x sub n divided by f prime of x sub n. And that is the derivation. Ayan yung ating derivation sa pagsosolve ng approximated value ng using Newton-Raphson method. Pwede nyo screenshot para tayo ay masaya. Pero sige, isasend ko na lang tong picture na to sa inyo. Ano? Okay. Ngayon, sa pagsosolve nito, ang importante po ay kailangan malaman natin ang value ng ating f of x sub n at f prime of x sub n para makuha si x sub n plus 1. Pero hindi mo naman makukuha ang f prime of x sub n kung hindi mo alam ang f of x. Kaya ang una ninyong kukuhanin ay si f of x, then the next one ay get natin si f of x sub n at f prime of x sub n para makuha si x sub n plus 1. Ganun yung magiging process natin. And the last computation will be the epsilon A. Mag-i-stop lang kayo ng inyong computation kung ang epsilon A ninyo ay 0%. Naintindihan po? Okay, sample problem tayo. Sabi dito, find the root of the equation x squared minus 4x minus 7 equals to 0 near x equals to 5. So, to solve the approximated value of our root, so first iteration muna tayo. Sa ating iteration, first iteration, our x sub 1 here is equal to 5. Given na kasi. No? So, x sub 1 ninyo equals to 5. Ang tanong ay, paano kukunin si x sub 2 or x sub n plus 1? So, una, kuha na natin tong f prime of x. What is f prime of x from our equation? That is 2x minus 4. Tama po. Next, we solve now for our f of x sub n, which is f of x sub 1. F of x sub 1 is equivalent to 5. F of 5, anong result? We have here 5 squared minus 4 times 5 minus 7. Result natin dito ay negative 2. Tama po ba? Tama. Next natin. Let us solve for the f prime of x sub 1. So we have f prime of 5. So we have here 2 times 5 minus 4. Sagot natin ay 6. Sundan po. Kung nakuha na natin si f of x sub 1 at si f prime of x sub 1, pwede na natin kuhanin si x sub 2. X sub 2 is the f of x sub n plus 1 yung x sub 2 natin.
So, x sub 2, paano ko kasi x sub 2? So, we have x1 minus f of x1 over f prime of x1. Let us substitute x1. x1 natin is 5 minus f of x sub 1 which is negative 2 over 6. Ano po ang magiging result sa x sub 2? Sixteen over 3. 3 po. 16 over 3. Okay na? After nito, after makuha si x sub 2, solve nyo na si epsilon A. Epsilon A natin, that is 16 over 3 minus 0 pa ba? The answer is 5. Hindi na siya 0. Bakit? Kasi initial guess na talaga to. Una mong approximation talaga yan. Yung x1. Hindi kagaya nung dati, dalawa kasi yun eh. Diba? Ano pipiliin mo doon? Diba? Yung 1 to 2. Ano pipiliin mo doon? x1. Wala naman, di ba? Ito kasi meron na. Okay? So, 16 over 3 minus 5 divided by 16 over 3 times 100 para maging percent. Ano ang ating epsilon A? 6.25 po. 6.25%. Okay? Ano ilalagay natin dito? Since epsilon A equals to 6.25% is not equal to 0%, continue. Wala na kasing interval, kaya continue na lang. Susundan, next iteration. Second iteration tayo. We use x2 equals to 16 over 3. So, we need to solve for f of x sub 2. So, we have f of 16 over 3. What is f of 16 over 3, engineers? What is f of 16 over 3? Hello? 1 over 9. What is f prime of x sub 2? Or f prime of 16 over 3? 20 over 3 po. 20 over 3. So let us now solve for our x sub 3 here. So x sub 3 equals to x sub 2, which is 16 over 3 minus f of x sub 2, which is 1 over 9 divided by f prime of x sub 2, which is 20 over 3. What is x sub 3 here? Three 319 over 65. Solve for epsilon A. 319 over 60 minus 16 over 3 divided by 319 over 60 times 100 para maging percent. What is our percentage here? The epsilon A. 100 over 319.
Or sa percent, yung decimal pala, 0.3135 po. 0.3135 na lang. Kung mapapansin nyo, from 6%, 6% naging 0 agad. So since epsilon A equals to 0.3135% is not equal to 0, therefore, continue. And then, you try to continue na lang yung ating calculation. Ano? So tomorrow, we are going to continue naman yung ating discussion and we're going to use Excel naman. Ano? And then after natin na matry to sa Excel, isa pang problem. Tapos, next topic na, last topic na yun for midterms. Tomorrow, I will be distributing yung inyong problem set which will be submitted on week 11. Okay po ba? Okay? Yes po. Questions? May tanong? Sir, Naman po. Yes po. meron pa. Ano po? About daw po dun sa pointers, alin daw po ang mga makakasama sa midterms? Determinants hanggang dito. Ang alam kong pinagtapusan natin ay determinants ba pinagtapusan natin? O ano? Inverse. Ay, inverse pala. Hindi. Sige, so magsama ako ng determinant. Ano? Okay. Tapos may part 2 pa naman tayo. Okay, sige. So, let us end our session here. Thank you po sa inyo, engineers. Thank you po. Thank you Sir. po. Thank you po, Thank sir. you po, sir.